Para makita ng ating mga kababayan kung ano yung pinag-uusapang BICAM ngayon, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Noong isang taon, ang inyong Duterte Youth Party List, siya lang ang kaisa-isang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Meron kayong 300 na kongresista sa Pilipinas. At si Pangulong Duterte ay kinwestiyon ng 14 na oras sa Quadcom. Isa lang doon, pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte last November. At after nun, nung pagdating ng Disyembre, tinext kami ng DBM, Kong, tinanggalan po kayo ng 2025 budget through BICAM. Pasensya na po. Ganon kahalaga yung BICAM na nangyayari ngayon. Kung ang budget ng Pilipinas ay pinag-uusapan araw-araw sa loob ng kalahating taon, pagpunta sa BICAM, pwede kang biglang dagdagan o tanggalan ng budget. Yun ang hindi alam ng mga Pilipino. Isipin ninyo, di ba? Mula pagkatapos ng SONA ng July, August, nagre-report na yung mga departamento at lahat ng opisina ng gobyerno at pinag-uusapan na kung ano ang kailangang budget ng lahat ng opisina ng gobyerno. Pero pagdating ng 2 linggo ng BICAM, pwede nilang biglang tanggalin bigla ang budget ninyo. Kaya napaka-importante ng ginagawa ng mga Pilipino ngayon na binabantayan yung BICAM. So kung ang Duterte Youth Party List na ibinoto ng halos 2.5 million na Pilipino, pinakamalaking boto ng mga OFWs buong mundo, pinakamalaking boto ng mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno, ay kayang tanggalan ng budget ng gobyerno ng Pilipinas. Paano naman yung mga todo sipsep sa administrasyon at pinagtatanggol ang mga kabaloktotan ng gobyerno? Siyempre, ma-assume ninyo, kung tayo na nagsasalita ng matapang ay tinatanggalan ng budget, yung mga sumisipsip naman ay dinadagdagan ng budget, hindi lang milyon kung hindi bilyon. Kaya dapat panoorin ninyo ang nangyayaring labanan ngayon sa BICAM. Dahil ang nangyayari dyan, yung Senado, tinatangka niyang pahintuin yung mga nangyayaring insertion. Kaya lang, yung ibang kongresista, binubulungan yung senador. Boss, dagdagan namin kayo ng bilyon, pumayag lang kayo. Kaya dapat bantayan ninyo. And masabi ko pa sa inyo, maliban dyan, tinanggalan na tayo ng budget ng 2025. Pagkatapos nating manalo, nang hindi man lang tayo bumibili kahit isang boto, kahit wala tayong coordinator sa buong mundo, tayo ang ibinoto ng mga OFW sa iba't ibang bansa, kahit saan ka pumunta, nanalo tayo ng 3 pwesto sa Kongreso, tayo lang ang kaisa-isang opisina sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer at ghost projects. Tayo pa ang hindi pinaupo sa Kongreso, kaya magagalit ka ng todo eh. Nanalo na nga tayo dahil nagagalit ang milyong-milyong Pilipino. Yung demokrasyang iyon tinanggal pa sa atin. Dati pera lang ang ninanakaw, ngayon pati boto. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong mga panahon na ito, parang pati Pasko ninanakaw sa mga Pilipino. Sino ang magsasabi na 500 pesos sapat na sa Noche Buena ng isang pamilyang Pilipino? Bumili ka ng lechong manok, 300 to 400 pesos. Bumili ka ng konting pangkanin, tapos na yung 500 pesos. Yun na yun. Kahit anong explanation sa atin, alam ng milyong-milyong Pilipino na hindi sapat yan. Maliban dyan sa ipinipilit na 500 pesos lang ay kasya na sa isang magandang Noche Buena, ang ibinabayad nating tax na napakarami. Lahat tayo nagtatrabaho, bago mo makuha ang sweldo, may income tax ka. Pagpunta mo sa 7-Eleven o sa tindahan, may value-added tax pa. Pag wala kang trabaho, kailangan mo ibenta ang ari-arian ninyo, may capital gains tax pa. Pag hindi nyo ibebenta, magbabayad pa rin kayo ng amilyar, real estate tax pa. Pag hindi ka na nakatrabaho, wala ka nang ibebenta, ilalagay mo na lang sa bangko, pati yung pera ngayon sa bangko, may tax pa. Sa napakaraming tax dito sa mahirap na bansang ito, bakit hindi umuunlad at dumadami ang magagandang proyekto para sa lipunang Pilipino? Ito ay dahil
yung ating tax, almost 1/3 niyan, ay nananakaw na ng sarili nating gobyerno. Kaya kahit yung mga foreign assistance, hindi na nagbibigay ang mga iba't ibang bansa. Ang foreign direct investment, mga gusto mag-invest dito ng negosyante, ayaw na rin. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Ang piso bumagsak, ang PSE Stock Exchange bumagsak, at sinasabi sa atin araw-araw, napakaganda ng bansang Pilipinas. Nag-resign na ang Speaker, nag-resign na ang Senate President, nag-resign na ang APRO Chair, nag-resign na ang Executive Secretary, nag-resign na ang DBM. Ang sinasabi, napakadaming reforma sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. It is under his watch, kaya nangyari lahat yan. Kahit napakalaki ng kanyang confidential fund to investigate lahat ng anomalya sa gobyerno, hindi niya alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Kaya ang masabi ko lang po sa inyo, bantayan natin ng todo at nagpapasalamat tayo sa inyo, mga kasama natin sa social media at sa media, dahil kung wala kayo, maghihiyakan na lang ang milyong-milyong Pilipino sa hirap na dinadanas ng bansang ito. At mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte, isang abnormal na tao. Ano pangalan, boss? Ramil Madriaga, na hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw ang nagtayo ng VP PSG. Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man sa Davao. Kung di ba naman talaga baliw. Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po. Baliw. Magandang umaga po, and it's a pleasure to be standing alongside yung aking mga co-panelists who are, I consider, intellectual giants in their own field. Ako po si Dr. Froilan Calilong. Ako po ay isang profesor ng Agham Pampolitika at ng Public Administration. I'm also a political analyst. Maaaring nakikita niyo po ako sa media. And as a political analyst, I always try to be neutral as much as I could. Pero isa lang po masasabi ko, no, napakahirap pong maging neutral when we are in this kind of situation. Napakahirap po para sa akin na hindi tuligsain ang gobyerno ngayon, when in fact nakikita natin that we are being run like a syndicate, no, by this government. Para tayo na sa isang sindikato at lahat po tayo ay hostage. No? So, ngayon po, dito sa, dahil ang pinag-usapan natin ay ang national budget, this 2026 national budget, sana po ang attention natin, medyo i-focus natin o i-rechannel natin sa isa pong departamento na binigyan ngayon ng pinakamataas na budget allocation, and this is none other than the Department of Education. We have to be very vigilant about this. 1.38 trillion po ang ibinigay sa kanila. And this is actually above average, no, nung sa, kumbaga sa global standards, talagang napakataas itong budget na to. Ngayon, ang tanong dito is, ito po ba ay talagang magtatawid ng mga reforma na kailangan natin sa education sector? No? Hindi po dahil sa malaking budget ang ibinigay, talagang magkakaroon po ng kalutasan yung ating mga problema. Kinakailangan po tignan natin, ano ho ba ang gagawin nila dito sa pera na to? No? Well, in fact, number one problem here will be the absorptive capacity ng mga eskwelahan po natin. Yung ating tinatawag na mga institutional capacities din itong ating sektor ng edukasyon, ano? At meron po ba talagang long-term benefits, no? Kasi para sa akin, the education sector is supposedly geared towards national development. Yan po talaga ang trajectory niyan. Pero kung ang gagawin po natin dito at ang ilalatag lang natin dito ay pagtatayo lamang ng mga classrooms, hindi ko sinasabi na hindi po tama yon. Pero kinakailangan din po maraming systemic reforms dahil sa DepEd po napakarami pong bottlenecks. I think we need to really address those concerns well. Digital connectivity, teacher upskilling, for example, lahat po yan kinakailangan ma-integrate dito sa budget na to. So ang tanong natin is, sapat po ba yung laki ng pondo? Maaari pong nandiyan na yung pera, pero kung hindi po siya magagamit ng tama, no, if we will be able to misallocate or underspend it, magiging malaking problema pa rin po. So para po sa akin, tignan po natin maigi, no, kung paano po gagastusin ng Department of Education itong napakaliking pondo na to, para po hindi siya matulad, no, sa DPWH nung nakaraang taon na before we know it, talagang naglaho na yung napakalaking pondo na inallocate para po dito. Yun lamang po at maraming salamat.
Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga panelists natin, and I'm sure at this point in time, I have some